Ang masamang tao ay nakapagdulot ng masama, sapagkat puno ng masama ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang lukang bibig, siya laman ng bibig. Mga kapatid, ang muling maguna ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Sa magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, nais ko magpasalamat sa Diyos sapagkat ako'y pinagkalooban ng biyaya ng pagpapalit sa loob ng 22 taon. Ako'y nabuhay bilang pari, hindi dahil ito ay magaling, dahil hindi dahil ang pagkakataon ko ay good. Nabuhay ako bilang pari dahil sa awa at habang ng Diyos. Kaya mayroon ka masalamat sa Kanya sa kabila ng ating mga pagkukulang, limitasyon at kasalanan. Ako'y nananatiling pari hanggang ngayon until further notice. Mga kaibigan, sa ating Ebanghelyo natin ngayon, tinutulungan ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga aral, lalo na ang aral niya tungkol sa biyang ng Diyos. Gumamit siya ng mga salita sa katunayan ng dalawang prinsipyo ng buhay at pamumuhay ang ibabago niya sa atin ngayon sa pamamagitan ng Ebanghelyo ating nabasa. At ang dalawang prinsipyo ito na dapat alamin natin sinasabuhay bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, ay ang mga prinsipyo sa wikang Ingles na tinawag na humility and goodfulness. At itong prinsipyo ito ay ang ating gagawing pagkakandak sa pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma na sisimulan sa darating ng Miyerkules na tinawag natin as Wednesday. Kaya sa darating ng Miyerkules, maghanda na kayo ng mga itatanong dahil na as Wednesday. Hindi po yan. Mahalaga para sa atin bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, na isang buhay ng prinsipyo ito ang pagiging o may kababaang loob, pagiging mababa at pagpakumbaba at mamuha tayo bilang mga Kristiyano na naayon sa kalooban ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo narinig, hinihimok tayo ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga kapatid, lalo-lalo tayo mga alagad ng ating Panginoon na manatili, mapagpakumbaba at magpakababa. Ito ang palagi kong sinasabi sa ating mga leaders
Iyan ang kahulugan ng pagiging alagad ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo ngayon, tinuturuan ng ating Panginoon Jesus ang mga Pariseo. Pinagkain ang kasagayan ng pagkain. Itinanong ito ni Jesus sa mga Pariseo at binigyan niya ng tugon ng sagot ang tanong na ito. Parang ako lang, kapag ako dito nagtatanong, ako rin ang sumasagot sa tanong ko. Mga kaibigan, pagnilayan natin ang sinabi ng Panginoon, pinagbayan natin ang kasagayan ng pagkain. Pamilihan, aminin natin sa ating sarili na tayo naman pagkakisan kadalasan ay bulag. Bulag dahil sa ating mga kasalanan, bulag dahil sa ating pagiging mataas. Maraming pagkabulag, maraming pisikal na pagkabulag ang nararanasan natin. Kaya ang tanong ni Jesus sa mga Pariseo ay tanongin para sa ating lahat. Pagkaminsan, ang ating paningin ay natatakpan ng ating mga bias, prejudice, at mga baggage. Kung paano tayo magiging guide kung tayo man ay bulag sa maraming bagay. When we do not consider ourselves higher than any teacher, when we regard others as equals, when we notice the spirit others smile at the same time, admitting the good deed in our eyes, we can be guides to one another. Kung tayo aaminin natin sa ating sarili, ay hindi tayo perfecto, meron tayo ng limitasyon, meron tayo mga pagkukulang, meron tayo mga pagpagulang. Doon lang natin masasabi na hanggang tayo maging hilihan ng iba. Kaya nga po, ito ang kailangan bakit sinasabi ni Jesus sa ating lahat na tayo ay magpapababa sa ating buhay. Huwag tayo maging proud kapag tayo ay mapagmataas, tayo magiging mga bulag na hiya ng iba. Ang kababaan ko ng mga kaibigan, ang ating pagpapakumbaba ang siyang magiging matayan natin na tayo ay hindi mataas kaysa sa pagturo sa atin kung paano tayo mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating pagpapakumbaba ay nangangahulugan naman na tayo mga tunay na kasunod ng ating guro, ng ating Panginoon. Jesus tells us in the second saying, why look at the speck in your brother's eye when you miss the lamp in your own? Ito ang nakakalungkot na katotohanan sa ating buhay na mas tinitingnan natin ang limitasyon, ang kasalanan, ang pagkukulang ng iba kaysa sa pagkukulang ng kasalanan natin. Pinakaling natin mga kaibigan na hindi naman po sinasabi na Jesus na huwag natin kasinin, ipabayaan naman natin ang mga dapat unahin sa ating kapwa. Kasi malamang mas marami pa ang dapat unahin sa ating sarili
Humility disposes us from inward at ourselves, making us realize our own imperfection and sinfulness. Acknowledging the love of God even before we look at the step of God's mind, disposes us to become compassionate and understanding rather than being judgmental. Sabi ko nga kanina sa ating meeting, kailangan maging or mas abangan pa natin ang ating pasensya, abangan pa natin ang ating pagkinawa at parang tayo sa maging makapagin sa mga tao sa paligid natin. Tayo lumog sa kababaan mo. Ngayon lamang tayo hinihimo at ngayon tayo hinihimo ng Panginoon. Nakapag tayo may kababaan mo, ako may tayo magpakumbaba. Isabukay ang kababaan mo. Tayo mo ay malumunga bilang mga Kristiyano. Hindi tayo maaaring mamustan ang kapwa kung hindi ito nakikita sa bunga ng ating mga ginagawa. Sabi nga sa Evangelyo, its tree is known by its yield. Fine words never take the place of fine deeds. They reveal what we bear in our hearts, says in the first reading. Jesus God says at the last, a good man produces goodness from the good in his heart. Paano tayo magiging ang tunay na lingkod sa ating pamayanan, sa ating komunidad, sa ating parokya, kung hindi naman nakikita sa ating ang magandang gawi, pag-uugali, wala sa ating ang pagpapababa, ang kababaan loob. Minsan, nasabi ko sa aming pagpupulong sa clergy meeting, sabi ko, tayo ay humingi tayo sa pera ng nagpasyon. Sabi ko, bakit naman hindi natin gawin tayo naman ang magbahagi na kung ano meron tayo. Iyan ay nagtawag ng witnessing. Paano tayo mamangaral ng mabuting balita, ng mga mabuting asa na dapat natin ginagawa kung mismo tayo nangangaral ay hindi nakikita sa ating buhay ang aral ni Jesus. This is how humility works in our spiritual life. It serves as the foundation of all the other virtues. Without it, there would have been any other virtue except mere appearance, according to St. Augustine. Like the root of a tree, the difference humility nourishes us and grows, and virtues bears fruit consecutively from the heart's abundance. Sa ikalawang pagbasa ko dito, to St. Paul, to be steadfast and fully devoted to doing good works, your labor is not in vain. It tells us because we are the Lord who has already won the victory. Kaya mga kaibigan, sa pagsisimula natin ng panahon ng Kwaresma, ngayon natin ng Miyerkules, sana ito po ang pagnilayan natin. Tanungin natin ang ating mga sarili. Ako ba bilang tagasunod? Ako ba bilang Kristiyano? Bilang Katoliko ay namubuhay ng may mababaan loob at namumunga ng naaayon sa kalooban ng Diyos. And dear friends, the responder from these two principles, humility and fruitfulness, as we are about to begin the season of Lent. Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Magdalena. Pinagpakasakan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at ibig. Nanalo sa pinaroonan ng mga tao, Ang may kinabahan, ang may patuloy, umakyat sa akin, narulog sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ang mumulang tayo dito, katulong sa mabubuhay
samahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalayo